sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Let us establish the premise first. May kamangmangan ba ang Diyos? Meron po. Hindi natanggap yan ng mga tarantadong pastor na ayaw maniwala sa Biblia. Na ang Diyos may kamangmangan. Si Pablo nangaral yan May kamangmangan ng Diyos. Kaya lang, hindi sinabi ni Pablo yan para pababain ng Diyos, kundi para lamang purihin ng tao ang Diyos. Bakit? Sabi niya kasi, ang kamangmangan ng Diyos lalong marunong kaysa mga tao. Tama? Tama po. So it doesn't degrade God, but it exalts God. Amen. Tama? Tama po. Ang kamangmangan ng Diyos lalong marunong kaysa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Tatanungin kita ulit, Sis Luz. Apo. May kamangmangan ba ang Diyos? Meron po. Meron ba siyang kahinaan? Meron po. Saan? Agreed ba tayo dyan, mga kapatid? Baka meron tutol. Tumutol na kayo agad hanggang hindi pa tapos yung paksa para walang traiduran. Tanong, may kamangmangan ba ang Diyos, mga kapatid? Meron bang kahinaan ang Diyos, mga kapatid? Ang Diyos ba ay marunong, Sis Luz? Marunong po siya. Pero sa kabila ng kanyang karunungan, meron siyang kamangmangan. Opo. Malakas ba ang Diyos, Sis Luz? Malakas po. Pero sa kabila ng kanyang kalakasan, meron siyang kahinaan. Opo. Ngayon, tuklasin natin, ano ba yung kahinaan at saka kamangmangan ng Diyos, Sis Luz? Opo. Para malaman natin, ano ba yung kapangyarihan, yung kalakasan, at yung karunungan ng Diyos? Ano ba yun? Diba, sabi mo, ang Diyos marunong. Opo. Ang Diyos ba ay malakas? Malakas po. Bagaman meron siyang kahinaan, pero malakas siya. Tama? Tama po. Bagaman meron siyang kamangmangan, pero marunong siya. Tama? Tama po. Ano ba yung karunungan ng Diyos at yung kalakasan niya? Basahin natin ang 1:24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Alin yung karunungan at lakas ng Diyos, Sis Luz? Si Kristo po. Kanino siya lakas ng Diyos at karunungan ng Diyos? Sa mga tinawag po. Ayon. Kanino ba yung mga tinawag? Sino ba yung mga tinawag? Na para sa kanila, si Kristo ang karunungan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. Sino ba yung mga tinawag? Diyan pa rin sa unang Korinto 1, lilindag ka lang sa 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makapitbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Sa mga tinawag, kapatid na Luz. Ano po, Brother Eddie? Sino ba yung mga tinawag ayon sa talatang nabasa mo? Yun pong mga pinapaging banal sa iglesia ng Diyos. Tinawag sa iglesia ng Yung mga Diyos. tinawag, yung mga miyembro, yung mga manggagawa, yung mga apostol, yung
mga propeta, yung mga tagapagturo na nasa iglesia ng Diyos, yun ang mga tinawag. Para sa mga tinawag, para sa mga apostol, para sa mga kapatid, para sa mga propeta, para sa kanila, si Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos o ang kalakasan ng Diyos, at si Kristo, ang karunungan ng Diyos. Tama? Tama po. E paano yung hindi tinawag? Ano naman sa kanila si Kristo? 23. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran, at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ay nako, ang Kristo palang karunungan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos sa iglesia, sa mga tinawag, siya parang yung katitisuran at kamangmangan para naman sa mga hindi tinawag na mga Hudyo at mga Hintil, mga kalaban ng Diyos. Yung ayaw patawag, yung hindi sumusunod sa tawag ng Diyos, yung kanang mga hindi sumasampalataya, para sa kanila, si Kristo yung katitisuran, yung kahinaan, at saka yung kamangmangan ng Diyos. Nakita mo, Sis Liz? Opo. Dalawa pala kalagayan ni Kristo, Sis Liz. Totoo po. Para sa tinawag, karunungan siya. Para sa hindi tinawag, kamangmangan siya. Tama? Tama po. Para sa tinawag, siya ay kapangyarihan ng Diyos. Para sa hindi tinawag, sa mga kaaway, siya naman ay katutisuran, parang kahinaan. Tama? Tama po. So si Kristo representasyon ng dalawang bagay. Na kay Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos, na kay Kristo, ang karunungan ng Diyos. Na kay Kristo rin, yung pinaniniwalaan ng mga hindi sumasampalataya na kamangmangan ng Diyos at kahinaan ng Diyos. Para sa kanila, saan ba ako natigil, Sis Luz? Yung pong sinasabi po ninyo na si Kristo po, dalawa ang kanyang kalagayan. Para sa tinawag, siya yung karunungan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Sa hindi naman tinawag, siya yung kamangmangan ng Diyos, siya yung kahinaan ng Diyos. Doon po. So si Kristo, representasyon ng dalawang bagay, Sis Luz, Opo. na magkasalungat. Tama po. Yung karunungan, kasalungat ng kamangmangan. Tama? Tama po. Yung kahinaan, kasalungat ng kalakasan. Tama? Tama po. Kaya lang, nasa dalawang tumitingin. Opo. Yung karunungan ng Diyos, na si Kristo, kung tignan natin sa iglesia tayong mga tinawag, si Kristo, karunungan ng Diyos yun eh. Dahil natin natutunan karunungan sa Kanya, di ba? Totoo po. Kung tignan naman siya nung hindi sumasampalataya, kamangmangan naman siya. Kaya nga kung lait-laitin siya ng mga hindi sumasampalataya, gano'n na lang eh. Ginawa pa siya ng kwento nitong tarantadong si Dan Brown, di ba? Opo. Kung tingnan natin si Kristo, nasa kanyang kapangyarihan ng Diyos yung kalakasan. Tama? Tama po. Kung tingnan naman siya ng mga Hudyo, yan ba ang paniniwalaan mo? Anak lang ni Maria yan. Anak ni Jose, ang luwagi. Para bang napakahina, napakawalang kwenta ni Kristo para sa tingin ng hindi sumasampalataya. Tama? Tama po. Kaya yung dalawang bagay na yun na kay Kristo, magka-opposite sa dalawang tagatingin, sa dalawang tumitingin. Tagang titingin sumasampalataya, karunungan siya. Tagang titingin hindi sumasampalataya, kamangmangan siya. Tagang titingin sumasampalataya, kapangyarihan siya. Tagang titingin hindi sumasampalataya, katitisuran siya o kahinaan.
Diba? Opo. So, si Kristo ang embodiment ng dalawang bagay na magkaiba. Kamangmangan at kahinaan, kamangmangan at karunungan, kahinaan at kalakasan. The embodiment of those two contrasting things ay na kay Kristo. Tama ba yun, si Cruz? Tama po. Para patunayan natin na kay Kristo pareho yun. Ano? Yung kamangmangan at saka karunungan, kapangyarihan at saka kahinaan, tignan natin ano ba yung na kay Kristo. Unang-una, Colosas 2:9. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Nananahan pala sa Kanya yung pagka-Diyos eh. Na kay Kristo yung buong kapuspusan. The fullness of the Godhead dwells in Christ. Kaya nasa Kanya yung kapuspusan ng pagka-Diyos eh. Kaya nasa Kanya yung kapangyarihan, ano, si Jesus? Opo. Pero, nung magkatawang tao siya, ang naging tingin sa Kanya ng tao, ganito. Filipos 2:6-8. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Tinan mo, yung magkatawang tao pala siya, bagaman siya'y nasaan yung Diyos, hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos, nag-anyong alipin, nagpakababa siya. Hindi naiintindihan ng mga kaaway niya na siya'y nagpapakababa lang. Tinignan nga siyang napakababa, parang napakahina, napakawalang kwenta. Kaya dinuran, sinampal, tinako sa krus, inakusahan, para bang isang napakasamang tao, tapos walang magagawa, untuyain. Nagligtas ka sa iba, dumiligtas sa sarili mo, bumaba ka dyan, sabi ng mga tarantado, no? Kaya siya, hinamak na masyado. Hindi nila nakita yung layo ng pagpapakababa ni Kristo. Hindi naman siya talagang mababa, nagpakababa lang siya, no? Opo. Ang itong mga tarantado hindi marunong tumingin, tinignan na siya ng napakababa. Nakuha mo ang punto ko, kapatid na Luz? Opo, hindi po siya talagang mababa, nagpakababa lang po siya. Kaya lang, O ano ngayon ang pagkakamali mo iba? ayun po, ang pagkakamali po nila, tinignan lang nga po nila ng mababa si Kristo. Hinamak po nila ng husto. Dinuraan ko. Opo. Sinampal siya nga nung assistant ng dakilang sacerdote. Sinampal siya nung assistant ni Caiaphas. Alam mo, sino tarantado na yun. Nangyayin sa kulong. Kung makikita ko, tatampalin ko rin yung gago na yun. Sinampal pa si Kristo nung... Bakit saan kami nagkita? Sinampal pa Panginoon sa Kristo. Masyadong hinamak si Kristo ng mga tao hindi sinasampalataya. Kaya kasi para sa kanila si Kristo kamangmangan at kahinaan eh. No? Opo. Pero yung sinasampalataya naman, nagpatunay naman siya ng kanyang kapangyarihan eh, kapatid na Luz eh. Paano po? Basahin mo yung 11:37 ng 1. Datapwat ang ilan sa kanila'y nagsipagsabi, hindi baga magagawa ng taong ito na nagpadilat ng mga mata ng bulag na ang taong ito naman ay huwag mamatay? Si Jesus nga, sa muling pagkalagim sa kanyang sarili, ay naparoon sa libingan.
Yaon nga isang yungib at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid niya ang namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw nang siya'y namamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, di baga sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. At itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot, upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon, at sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! Siya na patay ay lumabas, nang natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing, at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Marami nga sa mga Hudyo ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya ay nagsisampalataya sa kanya. At ano yung kita si Slung? Yung buhayin ni Kristo si Lazaro, mula sa mga patay, ilang araw nang patay si Lazaro? 4 na araw na po. Nabubulok na, di ba? Opo. Nabuhay ba si Lazaro? Nabuhay po siya. Ano ang ipinakita ni Kristo nung buhayin niya si Lazaro? Hindi ba kapangyarihan ng Diyos yun, kapatid na Luz? Opo, kapangyarihan po ng Diyos. Hindi ba nasa Kanya yung kapangyarihan ng Diyos, kapatid na Luz? Nasa kanya po. And siya ang kapangyarihan ng Diyos para sa mga tinawag. Tama? Tama po. Ngayon, basahin mo nga yung 28:15 ng Deuteronomio. 28:15. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Yun. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. 21. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. Ang hindi ka sumunod sa Diyos, ang judgment ng Diyos, kakalusin ka, islus. Tama? Tama po. Kakapitan ka ng salot. Tama? Tama po. Alam mo kung ano yung isa sa salot? Ano po? 25 ng Levitico. 20:25. 13:25. 13:25. At titingnan nga ng saserdote. At narito, kung makitang ang buhok ay pumuti sa pantal na makintab, at tila man din malalim kaysa balat, ay keto nga na lumitaw sa paso. At ipakikilala ng saserdote na karumal-dumal, salot na keto nga yaon. Yung bang ketong salot, islus? Salot po. Yung panahong Israel, pag ang tao nagkaketong, ano ibig sabihin? Sinasalot po ng Diyos. Bakit siya sinasalot? Masama po siya, hindi po siya sumunod sa utos ng Diyos. Yan, hindi siya sumunod, kaya nagyan siya ng Diyos ng salot, nagkaketong siya. Tama? Tama po. Basahin mo ngayon ang 17
7:12 hanggang 15 ng Lucas. 7:12. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalinis sila. At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At ano yung kita, Tislo? Diba kaya may ketong salot ng Diyos dahil hindi sumusunod? Opo. Bakit nung makita ni Jesus na, maawa ka, Jesus! Pinagaling ba sila o hindi? Pinagaling po sila. Alam ba ni Kristo na yung salot na yun yung ketong na yung salot, kapatid na Luz? Alam po niya yon. Alam niya ba na kaya inilagay ng kanyang ama yun din sa mga tao na yun dahil sila hindi sumusunod sa batas ng Diyos? Alam po niya. Bakit niya pinagaling? Oo nga po. Bakit po niya pinagaling? Kasi pagka ang tao, kahit katakot-takot ang demonyo sa katawan, humihingi ng awa kay Kristo. Mahina si Kristo rin eh. Hindi ba na kay Kristo yung kapangyarihan ng Diyos, ano, kapatid na Luz? Opo, nasa kanya po. Pero nasa kanya rin yung kahinaan ng Diyos. Amen. Opo. Hindi ba kahinaan ng Diyos yun na pag may humihingi ng tawad, nagpapatawad siya? Opo. Kasi kung paninindiganan niya yung kanyang kapangyarihan, kaya kita sinalat eh, tarantado ka eh. Ayaw ka sumunod sa akin eh. Magdusa ka, mamatay ka. Pero kung nagkasala na dahil sa paglabag sa Diyos ay humingi ng tawad at nagpakumbaba, na ginagamit ng Diyos yung kanyang kahinaan, iniiral yung kanyang kahinaan eh. Nagpapatawad siya eh, kapatid na ito, di ba? Totoo po yun. Kahinaan ba ang Diyos? Meron po. Yung kahinaan ng Diyos na kanino? Na kay Kristo po. Basahin mo ngayon ang 1:23, ituloy mo sa 25 ng unang Korinto. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran, at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Si Kristo ang kamangmangan ng Diyos, si Kristo ang kahinaan ng Diyos, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, si Kristo rin ang karunungan ng Diyos. Tama, Sislo? Tama po. Ngayon, makikita mo sa kay Kristo ang dalawang magka-contrasting na bagay. Two or contradicting things. Na kay Kristo yung kapangyarihan ng Diyos, bumubuhay siya ng patay. Tama? Tama po. Nagpapadilat siya ng bulag na ipinanganak na bulag. Nagpapalakad siya ng lumpo na ipinanganak na lumpo. Representasyon yon
ng kapangyarihan ng Diyos. Na kay Kristo rin yung wisdom ng Diyos, yung kanyang karunungan. Pero na kay Kristo rin yung kahinaan. Bakit? Dapat sana tindigan ng Diyos Kaya niya sinalot itong mga ito ng ketong dahil masasama ito Kung susunod ka kasi, hindi ka sasalutin ng Diyos ng ketong, sabi niya sa Israel. Nung lumapit na nagmamakaawa yung may ketong, umiral yung kahinaan ng Diyos Pinatawad ni Kristo yung may ketong Diba? Alam mo ang ginawa, pinagaling yung may ketong Pinagaling bawal, hindi, kapatid na Luz. Pinagaling po niya. So, umiral yung kahinaan ng Diyos na kay Kristo, di ba? Opo. Kahinaan ng Diyos kasi na ang tao, pagka nagmamakaawa, ay kaawaan niya, kapatid na Luz. Kasi maawain siya Amen po. Kasi kung titindigan ng Diyos yung kanyang prinsipyo at kapangyarihan, titindigan niya yung kapangyarihan niya, nilabag mo ako parang huwes. Nilabag mo batas, makulong ka. Yun ang sabi ng mga huwes. Yung mga huwes, walang kahinaan kundi pera Di ba? Opo. Iniwala ka lang, mismo. Naniniwala po ako dyan. Mga huwes, tinatamit ang kapangyarihan, pero yung ginagamit yung kahinaan pag may pera. Si Kristo, wala namang pera Umiral yung kahinaan ng Diyos na nasa kanya yung kahinaan ng Diyos pag ang tao'y nagsisisi sa kanyang ginawang kasalanan, kahinaan ng Diyos yun, tatawarin niya ang tao Hindi niya na tinitindigan yung prinsipyo niya na dahil ka paglabag mo, sasalutin kita. Sinalot niya, pagkatapos mamayang konti, tinatawad niya, umiral yung kanyang kahinaan. Alam mo, sa pag-aaral ko ng Biblia, pagdating sa tao na nagbabalik loob, umiiral yung kahinaan ng Diyos Opo. Ngayon, dahil dyan sa kahinaan ng Diyos, na gusto niyang patawarin ng taong nagkakamali, nagsisisi, nagbabalik loob. Dahil dyan, hindi tumupad ang Diyos sa kanyang pangako Ganun po pala? Yung po pala? Ito muna, wala pa akong paliwanag. Opo. Dahil dyan, hindi tumupad ang Diyos sa kanyang pangako. Bakit po? Dahil sa kanyang kahinaan at dahil sa kanyang kamangmangan. Alam mo kung bakit? Bakit po? Pakinggan mo ang pangako ng Diyos. Pakinggan mo itong pangako ito, Sis Opo. 13:5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, ni hindi kita pababayaan. Di ba pangako ng Diyos pag ang tao'y matuwid, hindi niya bababayaan, Sis Luz? Opo. Di ba ang Diyos ay tapat kung mangako? Tapat po siya. Kaya napatunayan ni David na talagang tapat ang Diyos. Kasi sabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita pagkukulangin. Alam mo, napatunayan ni David sa pangako ng Diyos? Ano po? 27:25 ng awit. Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Amo, nagpabaya ba ang Diyos sa karanasan ni David, kapatid na Luz, mula sa bata siya hanggang tumanda siya, pinabayaan ba ng Diyos ang taong matuwid? Hindi po niya pinabayaan. Naranasan din niya ni Josue, kapatid na Luz. Palibasa, matuwid si Josue sa harap ng Diyos. Basahin mo ang Josue 1:5.
Walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay, Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Naranasan ni Josue yan hanggang siya'y tumanda. Walang nanalo kay Josue. Talagang tapat ang Diyos kung mga ako, Sis. Tapat po siya talaga. Tignan mo naman ngayon ang Marcos 15:34. At ng oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At anong kita, pinabayaan ba ng Diyos si Kristo, Sis? Pinabayaan po. Tumupad ba ang Diyos sa kanyang pangako na hindi niya pababayaan ang matuwid? Sa lahat ng panahon, tinutupad ng Diyos yung kanyang pangako mula pa kay Abel, mula pa kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moises, kay Josue, sa mga Kristiyano o sa mga lingkod niya ng una. Talagang hindi niya, wala akong makakasumbat na pinabayaan sila ng Diyos eh. Diba? Opo. Pati yung mga na tinuruan ni Kristo eh. O, lumakad kayo, mangaral kayo, huwag kayo magbaon ng pera, huwag kayo magbaon ng supot. Nung bumalik, nung subuhin ko kayong walang baong pera o supot o pagkain o panglapak o damit, nagkulang ba kayo ng anuman? Sagot ng mga apostol, hindi. Sabi niya, talagang hindi nila sila pinabayaan eh. So walang pagkakataong ang Diyos hindi tumupad sa kanyang pangako. Minsan lang. Kanino niya itinupad yung pangako niya na hindi niya pababayaan ng matuwid? Kay Kristo po niya hindi tinupad yon, kay Jesus. Oo, dun sa kanyang kamangmangan at kahinaan. Amen po. Si Kristo kasi ang representasyon ng kamangmangan at kahinaan ng Diyos, Diyos. Opo. Pinabayaan niya yung kanyang anak eh. Teka muna, tatanungin kita, Sis. Opo. May kasalanan ba si Kristo? Wala po siyang kasalanan. Alam ba ng Diyos na wala siyang kasalanan? Alam po ng Diyos. Ba't niya pinabayaan? Dahil nga po sa kahinaan niya. Basahin mo yung ikalawang Korinto, 5:21, Sis. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Yung salitang inari niyang may sala ba talaga si Kristo, Sis? Wala po. Nung ariin niyang may sala, nakalimutan niya ba na talagang wala naman sala yung anak niya? Hindi po niya nakalimutan yun. Ibig sabihin nun, parang umaalis ang Diyos sa kanyang sarili, di ba? Opo, parang ganun po. Parang umaalis siya dun sa kanyang paninindigan na dapat ang may sala ang managot. Tama. Tama po. Yung may sala ang salutin. Tama. Tama po. Pero pagka pinayagan niya na yung wala namang kasalanan ay patayin at pinabayaan niya, di ba parang umalis sa kanyang sarili, Sis? Opo, parang ganun nga po. At tanungin kita, ano nararamdaman ng Diyos ng oras na pinapatay yung kanyang mahal na anak? Siyempre po, nasasaktan po. Kung sa ilalagay po sa nararamdaman ko,
Nasasaktan siya. Siyempre, anak po niya yun Tingnan eh. nga natin si Jesus kung nasasaktan ng Diyos. Yung anak niya pinapatay at pinatampalasan. Basahin mo nga ang Isaiah 53:4. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita Ang nararamdaman ng Diyos nung binubugbog yung kanyang anak. nalulugod po pala siya. Ako parang hindi ko kaya eh. Nilalagay sarili ko sa nararamdaman ng Diyos. Parang hindi ko kaya na halimbawa makikita ko si kapatid na Daniel binubugbog. Parang hindi ko kaya. Sana huwag kong makita. O kaya yung aking apo na mahal ko, nakikita ko binubugbog. Hindi ko kaya, kapatid na Roland, kapatid na Luz. Pero ang Diyos, binubugbog yung kanyang anak. Kinalugdan niyang mabugbog. Masasabi ko kamangmangan. Pero masasabi ko kapangyarihan. Masasabi kong kahinaan, pero masasabi ko rin kalakasan. Dahil hindi ko kaya, kinaya ng Diyos eh. Iisa lang pala ang paliwanag, kapatid na Roland, kapatid na Luz. Ano po? Bakit pumayag ang Diyos na bugbugin ang kanyang anak? Pabayaan niya dun sa oras na kailangan niya ang kanyang ama. Ang paliwanag, iisang talata sa Biblia. 3:16 ng Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iisa lang ang paliwanag. Isinakripisyo ng Diyos yung kanyang anak sapagkat mahal niya ang sumasampalataya sa Diyos at sa kay Kristo. Mahal niya yung hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Mahal niya tayo, mga kapatid. Isang napakahirap na sitwasyon para sa Diyos. Kung isipin ko, parang magkahalo, masakit, dahil mahal ko yung anak ko. Pero masarap, dahil mahal ko naman yung maraming maaaring iligtas ng aking anak. Hindi ba ganun yan si Diyos? Ganun nga po. Hindi ba nandoon yung dalawang ilusyon? Opo. Dalawang damdamin, hindi ba nandoon? Magkahalo, isang napakahirap na sitwasyon para sa Diyos. Alam nyo, mga kapatid, hindi lang natin nauunawaan ng Diyos eh. Dapat maunawaan natin ng Diyos eh.
Alam niyo kung bakit? Nahihirapan ang ating laman dahil nararamdaman natin yung sakit sa ating laman. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po. Mahirap sa laman mo, sa puso mo, na yung anak mo bubugbugin, papatayin ng walang kadahilanan. Lalo pa, kung iisipin mo ang pinaggagawa naman ng anak mo, puro kabutihan sa kanyang mga kasama. Tama? Tama po. Napakahirap nun. Napakahirap na sitwasyon. Nakita mo anak mo binubugbog na mahal mong anak, lalo na bugting mong anak. Napakahirap na sitwasyon yun na nakita mo yung anak mo pinaparusahan ng wala namang kasalanan, di ba? Opo. Nararamdaman niya ng isang magulang na nagmamahal sa anak. Nararamdaman niyo yan kung meron kayong anak na yung anak mo na bubugbugin, papatayin, papabayaan mo. Meron ka namang magagawa, papabayaan mo. May kapangyarihan ka naman, ang pinahirang mo, yung kahinaan. Meron ka namang kalakasan, ang pinahirang mo, yung kahinaan. May kapang karunungan, alam mo namang wala namang ginawang mali yung anak mo, ang pinahirang mo, yung kamangmangan. Dahil pinayagan niya na yung kanyang anak ay tampalasanin. Di ba ganon, Sis Luz? Opo, ganun nga po. Pero sa sinasabi ng Biblia, inyong kinalugdan, sabi doon sa Diyos, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Magkahalo yun eh. Isang feeling ng grief dahil doon sa anak mong binubugbog, mahal mo. Kinalugdan naman ng Diyos, mayroong isang feeling of happiness inside, magkakontra, dahil naman doon sa maililigtas ng iyong anak na binubugbog. Di ba ganun yun, Sis Luz? Ganun nga po yun. Yun ang pinakamahirap na hirap. Alam mo kung bakit? Ganito kasi ibig ko ipakita sa inyo. Tayo, kung bugbugin yung anak natin, mararamdaman natin dahil may laman tayo eh. Nauunawaan natin na mahirap yun, masakit yun eh, di ba, Sis Luz? Opo, masakit po yun. Yung kayang ama, nasasaktan o hindi? Nasasaktan po siya siyempre. Ano ba ang nagbibigay ng damdamin sa laman? Hindi ba ang espiritu? Opo. Di ba kaya nakakaramdam ang laman dahil may espiritu? Kasi pag wala yung espiritu, kahit tagtarin mo yung laman, wala namang mararamdaman yun eh. Tama? Tama po. Ang Diyos ay espiritu. Alin ang mahirap? Magdamdam ang espiritu o magdamdam ang laman? Mahirap pong magdamdam ang espiritu. So mas mahirap ang naramdaman ng Diyos, di ba? Tama po. Pero alang-alang sa ikaliligtas ng mga tao, tiniis ng Diyos yung napakahirap na sitwasyon. Mga kapatid, bawat paglabag natin sa aral na ating natutunan, parang turot sa puso ng Diyos. Bawat pagdududa, bawat galit sa kapatid, bawat hindi pagdalo sa pagkakatipon, bawat kawalang utang na loob ng anak sa magulang, at pagtataksil ng asawa sa kanyang asawa, lahat ng ito ay mga kurot sa puso ng ating Diyos. Pero dahil sa kanyang kahinaan, tinitiis niya ang lahat ng ito. Dahil sa kanyang kahinaan, na siyan ang ating Panginoong Jesucristo, tinitiis ng Diyos ang damdamin ito. Na kay Kristo ang kahinaan ng Diyos,
na kay Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at si Kristo ang tanging matwid na pinabayaan ng Diyos dahil sa atin. Kaya pinabayaan ng Diyos si Kristo sa krus. Hindi niya tinupad ang kanyang pangakong, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Tinalikuran ng Ama, iniwan niya ang kanyang anak sa krus na pantalasanin para sa kapakinabangan ng ating mga kaluluwa, para tayo maligtas. Nauunawa niyo ba kung gaano kadakilang gawa yung ginawa ng Diyos, mga kapatid? Opo. Alam si Luz? Opo, naunawa po namin. Naniniwala ka nang may isang pagkakataong hindi tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Opo, Brad Eli. Yun po pala yun. Hindi po... At ang kay Kristo niya hindi tinupad ang kanyang pangako dahil sa mahal niya ang sangkatauhan na ililigtas ng kanyang anak na si Kristo. Amen. Naunawaan mo yan, kapatid na Luz? Opo, napakadakila po talaga ng pag-ibig ng Diyos. Walang kapantayon. Kaya nga nakakapagdamdam yung mga kapatid na hindi marunong umunawa sa Diyos. Na sinabi ng Diyos, huwag mong kakalimutan na pababayaan ng pagkakatipon. Ito masakit lang naman ang ulo mo. Ang Diyos, ibinigay niya yung kanyang anak Iniis niya yung takot-takot na hirap ng kalooban samantalang tinatampalasan ng kanyang anak ginawa ng Diyos. Ikaw naman masakit lang ang ipin mo, hindi ka na dumalo. Yung masakit na ipin pabunot mo lang, tanggal mo Kaya yung masakit na ipin, uminom ka lang kontal, mawawala mo Sapat ba dahilan ng trabaho, mga kapatid, para iwan natin ng Diyos? Sapat ba dahilan nagalit ka sa asawa mo? O yung anak mo gumawa ng masama para ikaw tumalikod sa Diyos at sa Iglesia? Walang sapat na dahilan para tayo tumalikod sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sapagkat sa Kanya, ang Kanya mismong anak ang isinakripisyo niya. Umalis siya sa Kanyang sarili. Bakit ko sinasabing umalis siya sa Kanyang sarili? Doon sa pagkakataong yung Kanyang katapatan na lagi siyang tapat, marunong siyang mangako, hindi siya nagsisinungaling, kahit kailan wala siyang pagsisinungaling na ginawa. Pero mayroong pagkakataon sa krus, sa loob ng halos 6 na oras na tiniis ng Diyos ang napakahirap na damdamin na yung kanyang anak ay binubugbog. Kung nasasaktan ng laman, mas mahirap masaktan ng espiritu. Dapat nyung maintindihan yan, mga kapatid. Kung nasasaktan kayo pag ang anak nyo binubugbog, mas nasasaktan ng Diyos kapagkat yung espiritu. Saka akala nung iba, Diyos naman yun hindi masasaktan yun. Ano nagsabi sa'yo? Kung ang Diyos hindi masasaktan dahil sa espiritu, lalabas hindi pwedeng parusahan si Satanas sapagkat sa espiritu. Tama o hindi? Tama po. Pero paparusahan ba si Satanas, kapatid na Luz? Parurusahan po siya. So, ang espiritu'y nakakaramdam ng sakit mahigit sa nararamdaman ng laman. Naiintindihan niyo ba yan, mga kapatid? Opo. Ganun po pala. Kaya yung tinitira ng Diyos, samantalang tinatampalasan ng kanyang anak, at hindi lang sa krus, mula nang isugo niya si Kristo, tinutuya na, gumagawa ng mabuti, tinutuya na, tinitiis lahat ng Diyos yun. 3 taong mahigit yun, nagtitiis ang Diyos. At yung 6 na oras na huli, na buhay ni Kristo bago siya namatay, napakatindi ng pagtitiis ng Diyos yun. Dili mo, pwede ka naman niyang hipan, yung anak niya, tinatampalasadan mo, pwede ka niyang hipan at mawala ka na agad Pwede ka niyang tadyakan mawala ka na agad pero tiniis ng Diyos lahat yung hirap ng nararamdaman niya dahil meron siyang kahinaan at ang kanyang kahinaan ay ang kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Mailigtas niya lang tayo, isinakripisyo niya ang kanyang mahal at na anak.
Akala nung nagbabasa ng Biblia, basta binigay lang. Opo. Ang essence ng ibinigay, hindi napapansin na iba. Na ibinigay yung anak niya para murahin, kampalasanin, alimurahin, duwarginin, luraan, pahirapan, at patayin. At yung hindi nakakaunawa yung salitang ibinigay ng Diyos yung kanyang anak, hindi talaga makakaunawa ng kaligtasan yun. Kasi dapat mong maunawa, nung ibigay niya yung anak niya, ibinigay ng kampalasanin, duwaginin, duraan, apihin, etc., etc. Para maligtas ang tao. Kaya niya ibinigay para maligtas ang sasampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kaya tinan mo yung napakadakilang bagay na ginawa ng Diyos, kapatid na rin sa'yo. Opo. Pagsamantala siyang hindi tumupad sa kanyang pangako na hindi niya pababayaan ang matuwid. Kung yung matuwid na mga tao, di niya pinabayaan, pagkatapos mismo sa anak niya na matuwid, pinabayaan niya, napakalaki ng dahilan sa likod mo. At ang dahilan sa likod mo ay ang kaligtasan yung tatlo yan. Amen. Salamat po sa Diyos.